10 nakakatakot na movie monsters. Isa ang horror movie sa paboritong panoorin ng nakararami. Ngunit ang genre na ito ay punong-puno ng iba't ibang nilalang at halimaw na nagdala ng takot sa mga manonood sa loob ng maraming dekada. Mula sa mga klasikong halimaw ng sinaunang pelikula hanggang sa mga makabagong nilalang na ginamitan ng innovative technology, ang mga ito ay nagbibigay ng kakaibang karanasan ng pangamba at kilabot. Ngunit sa napakaraming nakakatakot na nilalang, mayroong mga monsters na namumukod-tangi sa kanilang kakayahang magdala ng matinding takot at takot na patuloy na naninirahan sa ating isipan kahit matapos panoorin ang pelikula. Kung kaya't sa video na ito ating pag-uusapan ang 10 pinaka nakakatakot na movie monsters, mga halimaw na nag-iwan ng marka, hindi lamang sa takot na naramdaman natin habang nanonood, kundi pati na rin sa history ng horror films. Handang-handa ka na bang bumalik sa mga eksenang magpapataas ng balahibo mo? Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Pennywise the Dancing Clown. Si Pennywise ay kilala bilang The Dancing Clown na isang iconic na karakter mula sa nobela ni Stephen King na IT noong 1986 at isa sa mga pinakasikat na halimaw sa kasaysayan ng horror. Hindi lamang siya isang clown kundi isang interdimensional na nilalang na nagbibigay ng takot lalo na sa mga bata. Bagaman ginagamit niya ang anyo ng isang clown upang akitin at takutin ang kanyang mga biktima. Si Pennywise ay kilala sa kanyang kakayahang magbago ng anyo kung saan nagiging iba't ibang bagay o nilalang siya batay sa pinakakinatatakutan ng kanyang mga target tulad ng mga mummy, leper o kahit na werewolf. Mayroon din siyang kapangyarihang manipulahin ng isip ng mga tao na nagiging sanhi ng hallucination at pagpapakita ng mga hindi makatotohanang bagay. Ang takot ng kanyang mga biktima ay hindi lamang isang emosyon para kay Pennywise dahil ito ang kanyang pangunahing pagkain at talaga namang tinatakot niya ng matindi ang kanyang mga biktima bago tuluyang patayin ng mga ito. Kilala rin siya sa kanyang pag-atake sa bayan ng Derry, Maine every 27 years kung saan siya pumapatay ng mga bata at pagkatapos ay bumabalik sa kanyang lungga sa ilalim ng lupa. Ang karakter ni Pennywise ay naging napaka-popular sa iba't ibang media adaptations kabilang ang mini-series na IT noong 1990 kung saan si Tim Curry ang gumanap at ang mga pelikulang IT noong 2017 at IT Chapter 2 naman noong 2019. Kung saan si Bill Skarsgård ang sumunod na gumanap bilang Pennywise. Ang kanyang nakakatakot na hitsura na may pulang buhok, malaking ngiti at lobo ay naging simbolo ng takot sa modern horror culture. Samantala, ang kanyang kasikatan ay hindi lamang nagpalala ng coulrophobia o takot sa mga clown, kundi ginawa siyang isang simbolo ng takot sa kabuuan at patuloy siyang kinatatakutan at pinag-uusapan ng mga fans ng horror films hanggang sa kasalukuyan. Number 2. Freddy Krueger. Si Freddy Krueger ay isang iconic na karakter sa mundo ng horror. Kilala bilang pangunahing antagonist ng A Nightmare on Elm Street series na nilikha ni Wes Craven noong 1984. Bilang isang supernatural na serial killer, siya ay may kakayahang pumasok sa mga panaginip ng kanyang mga biktima at pumatay sa loob ng kanilang mga bangungot na nagre-resulta sa kanilang pagkamatay sa totoong buhay. Ang kanyang karakter ay isang dating janitor na tinaguriang Springwood Slasher na pumapatay ng mga bata bago siya pinatay ng mga magulang nito sa pamamagitan ng pagsunog sa kanya. Pagkatapos nito, bumalik si Freddy bilang isang demonic entity na may malakas na kapangyarihan sa loob ng panaginip kung saan kaya niyang manipulahin ang realidad at takutin ang kanyang mga biktima bago sila patayin. Ang kanyang iconic na hitsura ay kilala dahil sa nasunog na balat, isang red-green na striped sweater, isang fedora at gloves na may mga kutsilyo sa dulo ng kanyang mga daliri. Si Freddy ay kilala rin sa kanyang sadistic na personality na mahilig sa psychological torment at mga dark humors habang pinapatay ang kanyang mga biktima. Sa maraming franchise films, ginampanan ito ni Robert Englund na naging simbolo ng takot sa pop culture mula 80s to 90s. Ang kanyang mga kakayahan sa loob ng panaginip ay halos walang limitasyon at siya ay itinuturing na immortal sa loob ng mundo ng mga panaginip. Lumabas si Freddy sa 9 films kasama na ang crossover film na Freddy vs. Jason noong 2003 at sa reboot na A Nightmare on Elm Street noong 2010 kung saan ginampanan naman ito ni Jackie Earle Haley.
Gayunpaman, ang legacy ni Freddy Krueger ay nagpatuloy bilang isa sa mga pinakasikat na slasher icons na kinikilala hindi lamang dahil sa kanyang brutality kundi dahil din sa kanyang kakayahang takutin ng mga manonood gamit ang kanilang imahinasyon at pag-iisip na maaari ding mangyari sa kanila ito. Number 3, The Predator. Ang Predator na unang ipinakilala sa 1987 na pelikulang Predator ay isa sa pinaka-iconic at nakakakilabot na mga nilalang sa science fiction at horror cinema. Nagmula ito sa isang alien species na tinatawag na Yautja, mga nilalang na mataas ang level ng evolution at mga intergalactic na hunters na naglalakbay sa buong kalawakan upang maghanap ng karapat-dapat na biktima. Ang taas nito ay higit sa 7 feet na may malaki at napakalakas na katawan. Ang hitsura ng Predator ay lalong nakakatakot dahil sa mukha nitong may mga mandibles o pangil. Samantala, ang weapons ng Yautja ay napakahusay, kabilang dito ang isang cloaking device na nagbibigay kakayahang maging invisible, plasma caster, wrist blades at iba pang futuristic na mga sandata na ginagamit nila sa paghahunt ng kanilang mga napiling target. Ang isa sa mga pinakakapansin-pansing katangian ng Predator ay ang kanilang pagkakaroon ng sense of honor sa paghahunting. Dahil namumuhay ang mga ito ayon sa isang striktong code, ang paghahanap nila sa mga mapanganib na kalaban na kadalasang tao, pero hindi sila umatake sa mga walang laban o sa mga hindi nila itinuturing na kalaban. Gayunpaman, ang walang tigil nilang paghabol sa mga itinuturing nilang karapat-dapat na kalaban ay nagiging dahilan upang sila'y maging nakakakilabot at halos hindi matalo na mga kaaway. Ang kakayahan ng Predator na magtago sa paligid nito gamit ang cloaking device ay nagbibigay ng matinding tensyon at takot sa mga pelikula, kung saan ang mga karakter at manonood ay parehong hindi alam kung kailan at saan ito aatake. Samantala, ang thermal vision at mastery sa stealth ay lalo pang nagbibigay ng takot na dulot ng Predator. Sa mga nagdaang taon, ang Predator ay lumabas na sa iba't ibang pelikula, kabilang ang Predator 2, Predators at The Predator, kasama na rin ang Alien vs Predator crossover series. Gayunpaman, naging bahagi na ito ng pop culture na kilala dahil sa malahalimaw na itsura nito, mga makabagong teknik sa paghahunting at primal na takot na idinudulot nito sa mga manonood. Ang Predator ay nananatiling isa sa pinakamatinding movie monsters, isang nakakakilabot na kombinasyon ng teknolohiya, kalakasan at kasamaan. Number 4, Leatherface. Si Leatherface ay ang pangunahing kontrabida sa series ng pelikulang The Texas Chainsaw Massacre, ay isa sa mga pinakasikat na horror film monsters na likha ni Tobe Hooper noong 1974. Kilala siya sa kanyang malupit at brutal na style ng pagpatay gamit ang chainsaw at sa kanyang kakaibang pagsusuot ng mga mask na gawa sa balat ng tao na nagbigay sa kanya ng alias na Leatherface. Siya ay isang tahimik na karakter, ngunit madalas na gumagamit ng mga ungol at sigaw imbes na magsalita na nagpapahiwatig ng kanyang mababang level of intellectual ability. Samantala, bahagi siya ng isang sadistic cannibal family sa countryside ng Texas at itinuturing siya bilang pangunahing tagapatay ng pamilya. Sa kabila ng kanyang brutality, madalas siyang ipinapakita bilang isang tauhan na sumusunod lamang sa mga utos at tila walang sariling desisyon, kaya't makikitang siya mismo ay biktima ng kontrol at kalupitan ng kanyang pamilya. Ang karakter niya ay inspirasyon mula sa tunay na krimen ng serial killer na si Ed Gein, na kilala rin sa paggamit ng balat ng tao upang gumawa ng mask at iba pang gamit. Bukod sa pagiging isang killer, si Leatherface ay kumakatawan sa primitive fear and cruelty, na isang simbolo ng pagkasira ng kanyang pagkatao at ang pagkawala ng kontrol sa mga primal instincts. Kahit na siya ay hindi makapagsalita, si Leatherface ay isa pa rin sa mga pinakakilalang karakter sa slasher film genre. Gayunpaman, ang kanyang iconic na chainsaw at mask ay naging simbolo ng matinding takot sa modern culture ng horror. Samantala, sa iba't ibang pelikula mula sa orihinal na The Texas Chainsaw Massacre noong 1974 hanggang sa mga reboot at prequel tulad ng Leatherface noong 2017, nananatili siyang isa sa mga pinakasikat at kinatatakutang horror villain sa buong mundo na patuloy na nagbibigay ng takot at kaba sa mga manonood. Number 5, The Pale Man. Si The Pale Man ay isang hindi malilimutang nilalang mula sa Pan's Labyrinth
noong 2006 ni Guillermo del Toro na isang dark fantasy film na naghalong horror at fairy tale elements. Kahit hindi siya ang pangunahing kontrabida, ang Pale Man ay tumatak bilang isa sa pinaka-nakakatakot at visually disturbing na karakter sa pelikula. Siya ay isang payat at maputlang humanoid figure na may kakaibang katangian kung saan ang kanyang mga mata ay wala sa kanyang muka kundi nasa kanyang mga kamay. Kapag gusto niyang makakita, inilalagay niya ang mga mata sa mga butas ng kanyang mga palad at itataas ang mga ito sa harap ng kanyang muka na lumilikha ng isang unsettling na image na nag-iwan ng takot sa mga manonood mula nung ipinalabas ang pelikula. Ang Pale Man ay inilalarawan bilang isang halimaw na kumakain ng mga bata at naninirahan sa isang madilim na silid na may isang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Ngunit ang handaan na ito ay isang trap at kung sino mang kumain mula sa mesa ay kanyang magigising ang Pale Man at sisimulan siyang habulin nito. Ipinakilala ang karakter na ito nang ang bida ng pelikula na si Ophelia ay inatasang kunin ng isang mahiwagang bagay mula sa lungga ng Pale Man, ngunit mahigpit na binalaan na huwag kumain ng anuman. Sa kabila ng babala, kumagat si Ophelia ng maliit na piraso mula sa handa nito na nagpagising sa Pale Man mula sa kanyang tulog na nagdulot ng isang chilling na eksena kung saan hinahabol siya nito ng walang tigil. Ang itsura ng Pale Man ay emaciated o payat na may lawlaw na balat at mahahabang kuko. Ang mabagal ngunit tiyak niyang mga galaw ay nagpapataas ng tensyon sa mga manonood at ang kanyang pagkagutom para sa mga bata ay ipinakita ng kainin niya ang dalawang maliliit na fairies sa pelikula. Ang kanyang itsura at kilos ay sumisimbolo sa pagiging gahaman at walang habas na kapangyarihan, lalo na sa konteksto ng mga tema ng dictatorship at pang-aapi na makikita sa mas malawak na naratibo ng pelikula sa post-Civil War Spain. Ang nakakatakot na itsura ng Pale Man kasama ng kanyang symbolic representation ay nagpatibay sa kanyang pagkakakilanlan bilang isa sa mga pinaka-iconic na halimaw sa parehong horror at fantasy cinema na kinikilala bilang isa sa mga pinaka-nakakatakot na movie monsters sa kasalukuyang alaala ng mga manonood. Number 6. Michael Myers. Si Michael Myers ay isang kilalang karakter sa horror genre, particular sa Halloween franchise movie na unang inilabas noong 1978. Siya ay kinilala bilang isa sa pinaka-nakakatakot na movie monsters dahil sa kanyang walang awa, tahimik at walang ekspresyon na pamamatay. Nagsimula ang kanyang kwento nung siya ay 6 na taong gulang pa lamang nang patayin niya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae sa mismong Halloween night. Pagkatapos nito, siya ay dinala sa isang mental institution at nanatili roon sa loob ng 15 years. Ngunit sa gabing bago ang Halloween noong 1978, tumakas si Michael at bumalik sa bayan ng Haddonfield, Illinois upang ipagpatuloy ang kanyang walang awang pagpatay. Ang kanyang hitsura ay naging iconic sa pop culture kung saan suot niya ang puting maskara na walang emosyon at madalas may dalang malaking kutsilyo. Kilala rin si Michael sa kanyang mabagal ngunit walang humpay na paghabol sa kanyang mga biktima na nagpapataas ng tensyon at takot sa bawat eksena. Ang kanyang mask na walang anumang ekspresyon ay sumisimbolo sa kanyang kawalan ng damdamin na mas nagpapatingkad sa kanyang pagiging embodiment na puno ng kasamaan. Bagaman siya ay isang tao sa kanyang pagkakakilala, ang kanyang supernatural na tibay at kakayahan na makaligtas sa halos lahat ng uri ng pisikal na pinsala ay nagbibigay sa kanya ng tila immortal na buhay. Samantala sa mga pelikulang Halloween, Halloween 2, Halloween H20 at Halloween noong 2018 ay muling binuhay ang kanyang kwento bilang isang tahimik at unstoppable killer na patuloy na nagbabalik upang magdulot ng takot. Dahil sa kanyang kontribusyon sa pag-usbong ng slasher genre, si Michael Myers ay naging isang iconic na simbolo ng takot sa buong mundo at ang kanyang legacy bilang isang nakakatakot na movie monster ay mananatili sa loob ng maraming henerasyon. Number 7. The Demogorgon. Ang Demogorgon, ang pangunahing halimaw mula sa series na Stranger Things, ay isang nilalang na nagmula sa Upside Down na isang alternative universe na mas madilim at mapanganib kumpara sa mundo ng tao. Ipinakilala ito sa unang season ng palabas noong 2016. Ang Demogorgon ay naging simbolo ng takot at panganib at mabilis na naging isa sa mga pinakasikat na karakter sa horror genre. Ang kanyang pangalan ay hinango mula sa laro ng Dungeons and Dragons na kadalasang nilalaro ng mga batang tauhan ng serye.
Samantala ang kanyang anyo ay lubhang nakakatakot, merong katawang malatao ngunit walang muka at sa halip ang kanyang ulo ay nagbubukas gaya ng bulaklak na may mga hilera ng matalim na ngipin sa loob. Kilala siya sa kanyang malupit na style ng pag-atake at sa kanyang kakayahang magpalipat-lipat sa pagitan ng dimensyon, biglang lumilitaw at nagdadala ng kamatayan. Sa unang season, kinidnap ng Demogorgon si Will Byers at dinala siya sa Upside Down na naging simula ng kanyang malupit na pamumugad sa Hawkins, Indiana. Ang kanyang brutality at ang hindi matakasan na panlilinlang lalo na't mahirap siyang sugpuin dahil sa kanyang pisikal na lakas at kakayahang lumitaw mula sa iba-ibang lugar. Samantala, naging malaking banta siya sa buong bayan, ngunit sa tulong ni Eleven at ng kanyang mga kaibigan, inagawa nilang labanan at talunin ang Demogorgon. Subalit kahit natalo siya sa unang season, ipinakita na siya lamang ang simula ng mas malaking panganib mula sa Upside Down, kasama ang iba pang mga nilalang tulad ng Demodogs at ang mas malaki pang halimaw, ang Mind Flayer. Bilang isang karakter, ang Demogorgon ay nagiging representasyon ng primal fears, mga takot sa hindi natin nakikita at hindi natin nauunawaan. Kaya't ang kanyang presensya ay patuloy na nagbibigay ng takot at kaba sa mga manonood hanggang sa kasalukuyan. Number 8, The Nun. Si The Nun, na kilala rin bilang Balak, ay isa sa mga pinaka nakakatakot at di malilimutang karakter sa modern horror cinema na nagmula sa The Conjuring universe na nilikha ni James Wan. Unang ipinakilala si Balak sa The Conjuring 2 noong 2016 at agad siyang naging isang iconic na horror monster dahil sa kanyang kakaibang hitsura at kakilakilabot na kapangyarihan. Si Balak ay nagpapakita bilang isang demonic na madre, nakasuot ng itim na habit at mayroong maputlang muka, malalim na mata at dilaw na mga mata na nagliliwanag sa kasamaan. Ang imahe ng isang madre na karaniwang kumakatawan sa kabanalan at kalinisan ay binaliktad upang maging isang simbolo ng kasamaan na lalong nagpapalaki ng takot sa karakter ni The Nun. Sa pelikula, si Balak ay inilarawan bilang isang makapangyarihang demonyo na umiiral na sa loob ng maraming siglo na naglalayong maghasik ng kasamaan at takot sa mundo ng mga tao. Ang kanyang anyong madre ay isang mockery sa relihiyon na ginagamit niya ito upang manlinlang at manakot ng kanyang mga biktima. Samantala, ang unang malaking paglabas ni Balak ay sa The Conjuring 2 kung saan siya ay nagpakita upang takutin si Lorraine Warren, isa sa mga pangunahing tauhan ng pelikula. Si Lorraine ay isang paranormal investigator na tinatakot siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng demonyong madre sa buong pelikula na umabot sa isang nakakatakot na paghaharap. Dahil sa kasikatan ni The Nun bilang isang nakakatakot na karakter, nagkaroon siya ng sariling pelikula, The Nun, noong 2018 na ipinapakita ang kanyang pinagmulan. Ang pelikula ay naganap sa isang liblib na monasteryo sa Romania at ipinakita na si Balak ay minsang ikinulong ng mga relihiyosong tauhan ngunit napakawalan noong World War II dahilan upang muli siyang maghasik ng lagim. Ang kapangyarihan ni Balak ay kinabibilangan ng kakayahang saniban ng mga tao at magpakita ng nakakatakot na mga ilusyon. Siya ay isang eksperto sa psychological warfare na inaabuso ang pakiramdam ng takot ng kanyang mga biktima. Ang hitsura at mga gawain ni Balak ay sumasagisag sa kabaligtaran ng pananampalataya dahil sa nakakakilabot na presensya at paggamit ng mga imahe ng isang reliyon, samantala si The Nun ay nag-iwan ng matinding epekto sa mga fans ng horror na naging dahilan upang siya ay ituring na isa sa mga pinaka nakakatakot at nakakakilabot na movie monsters ng 21st century. Number 9, Chucky. Si Chucky, ang kilalang The Killer Doll, ay isang iconic na horror movie monster mula sa Child's Play franchise na unang ipinakilala noong 1988. Ang orihinal na pagkatao ni Chucky ay si Charles Lee Ray, isang sadistic serial killer na nagawang mailipat ang kanyang kaluluwa sa katawan ng isang good guy doll sa pamamagitan ng isang voodoo spell bago siya mamatay. Dahil dito, bagaman mukhang isang inosenteng laruan, si Chucky ay nananatiling marahas, mapanira at puno ng galit na patuloy na nagtatangkang ilipat ang kanyang kaluluwa sa isang katawan ng tao upang makabalik sa kanyang dating anyo. Isa sa mga dahilan kung bakit si Chucky ay nakakatakot ay ang kanyang hitsura. Bagaman isang cute at pambatang manika, ngunit may kakayahan na maging isang terror na manika. Karaniwan siyang makikita na may hawak na malaking kutsilyo na ginagamit niya sa kanyang walang awang pagpatay.
Bukod sa kanyang brutality, kilala rin si Chucky sa kanyang madilim na sense of humor kung saan madalas siyang magbitiw ng mga nakakainsultong komento habang pumapatay na nagbibigay ng kakaibang twist sa kanyang karakter. Kahit maliit siya at tila mahina, ang kanyang likas na kasamaan at kakayahang magtago at magmanipula ay nagbibigay ng takot at panganib sa kanyang biktima. Sa mga pelikula, si Chucky ay madalas na naghahabol ng mga inosente, lalo na ang mga bata tulad ni Andy Barclay na kanyang naging pangunahing target sa unang pelikula. Sa bawat yugto, ipinapakita ang kakayahan ni Chucky na makaligtas mula sa iba't ibang paraan ng pagkasira dahil kahit siya nabaril na, nasunog at naputol-putol ay lagi pa rin siyang muling bumabalik sa kanyang anyo upang magasik ng lagim. Kilala rin siya sa mga sumunod na pelikula tulad ng Bride of Chucky at Seed of Chucky kung saan nadagdagan ng kanyang nakakatakot na hitsura sa pamamagitan ng mga sugat, tahi at pagkasira sa kanyang katawan. Gayunpaman, bilang isang iconic na karakter, naging malaki ang impluwensya ni Chucky sa pop culture. Kasama na ang mga references sa iba't ibang media tulad ng pelikula, TV at mga video game. Siya ay isang karakter na nagdala ng bagong anyo ng takot sa mga laruan at patuloy na nagbibigay ng kaba at kasiyahan sa mga manonood sa pamamagitan ng kanyang brutality at dark humor. Number 10. Ghostface. Si Ghostface ay ang iconic na kontrabida mula sa franchise film na Scream na unang ipinakilala noong 1996 sa pelikula na isinulat ni Kevin Williamson at directed ni Wes Craven. Kilala si Ghostface sa kanyang puting maskara na may itsura ng nakakatakot na muka, itim na cape na may hood at ang kanyang paboritong sandata na isang kutsilyo. Ang maskara nito ay kahawig ng sigaw o iyak ng isang multo na inspirasyon sa painting ni Edvard Munch, ang The Scream. Hindi tulad ng ibang mga horror movie villains, si Ghostface ay hindi isang supernatural na nilalang. Sa halip, ang maskara ay isinasuot ng iba't ibang tao sa bawat pelikula, kaya't ang kanyang pagkakakilanlan ay palaging misteryo. Sa bawat pelikula, iba't ibang mga karakter ang gumaganap bilang Ghostface. Kadalasang may personal na motibo tulad ng paghihiganti, kasikatan o kasakiman sa media attention. Ang pangunahing layunin ni Ghostface ay ang pagpatay sa mga biktima. Ngunit ang kanyang style ng pag-atake ay natatangi dahil sa paggamit niya ng telepono upang takutin ang mga ito bago umatake. Ang kanyang signature line, "What's your favorite scary movie?" ay nagpapakita ng kanyang kahumalingan sa horror genre mismo, na ginagawa siyang isang meta-commentary sa slasher genre. Bagaman siya ay isang tao at hindi supernatural, si Ghostface ay nananatiling isa sa mga pinaka-nakakatakot na movie monsters dahil sa kanyang unpredictability at brutality. Samantala, sa bawat film ng Scream, ang kanyang presensya ay nagdadala ng parehong kaba at sorpresa, lalo na't hindi mo alam kung sino ang nasa likod ng maskara. Sa loob ng pelikula, si Sidney Prescott ang pangunahing target ni Ghostface at sa bawat pelikula siya at ang kanyang mga kaibigan ang nagiging target ng mga planong puno ng karahasan at misteryo. Gayunpaman, ang Ghostface ay naging simbolo ng modern slasher films at patuloy na ginugulat ang mga manonood sa bawat sequel, kasama na ang mga sumunod na pelikula tulad ng Scream 2, Scream 3 at ang pinakabagong Scream 6.